Kwento ito na naganap noong kabataan ko sa aming probinsya doon sa may Tacloban. Tawagin mo na lamang po akong Peter, batang pasaway ng aming lugar. Madalas nasisigawan dahil sa aking kagaslawan. Paborito ko po kasi ang maglaro ng maglaro kasama ng mga kaibigan ko, katulad ng pag-akyat ng mga puno, habulan, lumangoy sa may katubigan sa aming maliit na baryo. Isang araw, malulutong naming tawanan ang pumupuno sa may malawak na bakuran at biglang umalingaw-ngaw din ang matunog na kotong mula sa aking likuran. Andito ka lang pala eh. Kung saan pa ako nagpunta? Aray naman, oo na. Tika lang naman. Tara, uy doon. Kaya aga-aga ang iingay nyo. Wala pang bagong taon. Napakaaga ng mga pambubulabog nyo. Aray naman, Uy doon. oo na. Hinahanap ka na ng nanay mo. Saka yung inuutos sa'yo ni Lolo. Mukhang nakalimutan mo na naman. Kailangan niya daw mamaya yun ha. Yung mga baging ng makabuhay. Teka lang. Inuuna mo na naman agad. Puro kalokohan. Bilis. Teka lang naman. Uy na doon. Teka lang. Anak ng, iwan mo na yan. Ayoko. Ako gumawa nito eh. Aray naman. Bilisan mo. Bantot-bantot mo. Magkakaamoy na kayo ng mga kaibigan mo. Mabango pa yung kambing sa inyo eh. La, parang hindi naman. Anak ng... Masagot ka pa ha? Ha? Kikinilasin kita. Teka. Ito na ka eh. Papaano ba naman na pagkatuwaan naming maglaro ng napakaingay na kanyon na siyang gawa sa kawayan na wala pang ang bagong taon ay ito na agad ang aming napagdiskitahan. Pero makalipas ang ilang linggo, parang pahina ng libro, mabilis na lumipas ang aming kasiyahan. Magdamag kaming nakatulala at napatahimik dahil mabigat para sa amin ang pagpanaw ng pinakamamahal naming si Lolo Terio. At di lamang kami ang nalungkot para dito dahil madami sa aming lugar ang kinilala ang kabutihan niya. Bantog kasi ito sa pagtulong, pagiging mabuti, at palakaibigang kapitbahay at ikapa ng iba. Sadyang maaasahan ang mahiwaga nitong kamay. Sapagkat mahusay itong manghilot na madalas umuuwi pa nga daw sa aming probinsya ang mga taga Maynila para lamang ay magpamasahe sa kanya. Nakakamangha daw ang husay ni Lolo pagdating sa kanyang paggagamutan gamit ang sarili nitong langis at mga halamang gamot. Madali niyang napapawi ang mga dinaramdam ng mga taong dumarayo para lamang ang pakiramdam at dinadala ay guminhawa. Kaya madami ang nalungkot sa kanyang maagang pagkawala. Anong maaga? Diyos mo yun naman. Pagpahingahin nyo na kaya si Lolo, no? Samantalang kalaro pa niya sa habulang buko na may blade, sila Bonifacio. Pati nga si Apolinario Mabini. Karibal niya pa sa pabilisan ng takbo. Tapos sasabihin nyo, maagang pumanaw. Teka, di na ba nagsabi nun, ha? Isusunod ko kayo sa lolo ko. Sige. Tama na, Kuya Nonong. Awat na. Hindi eh. Naku, ganitong puyat na ako, ha? Ha? Bakit di ka kasi matulog? Okay ha. Palit muna kayo ni Lolo. Ikaw muna humiga doon. Isa ka pa, masagot-sagot ka na sa akin, ha? Rin naman. Pero wala naman talagang nakakapaghanda sa ganitong pagkakataon dahil ito na ang ating pinakahuling destinasyon sa buhay tao. At makalipas ang ilang buwan, katulad ng karamihan, nagpatuloy ang inog ng mundo. Pero isang araw, Miyerkules ng 3:00, tinapik ako ni Kuya Nonong. Tiyuhin ko po ito pero nakasanayan ko ng tawaging kuya dahil sa agwat ng edad namin na hindi naman kalayuan. Kapatid daw ito ni nanay sa unang asawa ni Lola Teresita na ika nito. Pumunta daw ako sa may sementeryo
Hawanan ko daw ang puntod ni Lolo dahil paparating sa linggo ang mga kamag-anakan namin para idaos ang kaarawan nito. Pero natigilan ako nang mapadako sa loob ng sementeryo dahil may natatanaw akong mga taong nakatayo malapit sa pwesto ng puntod ng aking lolo. Naika ko, baka lamang mga bumibisita ito dahil nga kilala ang aming lolo dahil na din sa mabuting reputasyon nito. Pero hindi, dahil kakaiba ang kutob ko. Kung kaya ay mas lumapit pa ako, nagkukunwari na ako ay nanguhuli ng mga insekto hanggang sa medyo ay nakalapit na ako. At ayon sa mga narinig ko, may kakaiba silang pinaplano. Dahil ika ng tatlong lalaking ito na nakaharap sa libingan ni Lolo, hindi na daw ito aabot sa linggo. Siguradong mabubulabog ang tahimik na libingang ito. At pagsapit ng gabi ng Biyernes, muli silang babalik sa may puntod ni Lolo. Dito ay naalarma akong napalingon sa may tatlong lalaki na hindi kalayuan na nasa may tabi ko. At laking gulat ko, nakikilala ko ang tatlong lalaking ito at hindi ako maaaring magkamali. Minsan ko nang nakita ang mga ito na tahimik na nakaupo doon sa may sulok noong huling lamay ni Lolo. Nanginginig man sa labis na nerbiyos, ay hindi ako nagpahalatang nakikinig sa pag-uusap nilang tatlo. At nang makalayo ako, mabilis akong kumaripas ng pagtakbo. Pagka-uwi, nakapamewang pa akong sinalubong ni Tito Nunong. Naakala pa nga niya ay sumasakit lamang daw ang tiyan ko at nagmamadali para magbanyo, kaya hinaharang pa ako upang ako ay mabiro. Pero matapos kong magpalingon-lingon kung nasundan ba ako, ay agad kong ikinuwento sa kanya ang mga narinig ko, na dito ay natigilan din ang Tito Nunong ko sapagkat may bigla daw siyang naalala at naisip sa mga nasabi ko mula sa mga huling kwento ng aming lolo. At iisa lamang ang naiisip niyang rason kung bakit may mga interesadong tao sa bangkay ng aming lolo. Sapagkat ayon kay Tito Nunong, noon daw ay naibahagi na nito ang tungkol sa isang napakabisang anting-anting o agimat na kung tawagin ay tuway-tuway. Ito ay ang isang pirasong buto sa ating tuhod na nagsisilbing malaking bahagi sa ating paglalakad. Ang parte ng buto sa ating katawan na siyang may tanging kakayahan na sumalo sa lahat ng puwersa at bigat na pinaniniwala ang napakabisang agimat o anting-anting ito, lalo na kung nalalaman kung papaanong buhayin ang kapangyarihang taglay nito sa pamamagitan ng mga kakaibang ritual at orasyon. Mabisa itong gamit ng mga antingero at manggagamot bilang kanilang panlaban, pantaboy, pangontra at dagdag lakas sa aspetong espiritual na kapangyarihan. At ito ang mahiwagang buto na kung tawagin ay tuway-tuway. Ha? Teka lang, Kuya Nonong. Bakit tuway-tuway? Bakit tuway-tuway? Siyempre, ilan ba tuhod mo? Di ba dalawa? Ha? Tig-isa sila eh. Kaya tuway-tuway. Nye. Na ayon sa mga eksperto, antingero at dalubhasang mga manggagamot, ang takdang oras at panahon ng pangunguhan ng tinaguriang agimat na tuway-tuway ay sa tuwing Biyernes bago sumapit ang kapanganakan ng taong pumanaw. Nang sa gayon ay sa pagkakasakamay nito ang tila muling pagkasilang mula sa pag-aari ng bagong tagapangalaga ng agimat na kakaiba. At ika ni Tito Nonong, hindi ito makapapayag na siyang babuyin at gambalain ng kung sino man ang tahimik na paghimlay ng aming lolo, kaya nakabuo ito ng isang plano. Ipinahanda niya ang ilang bagay na siyang ikinatuwa ko na hindi ko akalain na sa pagdating ng panahon ay magagamit ko pala ito sa paraang
mapapahanga ko ang lolo ko. At heto kami, dakong alas 11:30 ng gabi ng Biyernes. Tahimik naming tinungo ang sementeryo na ikapa ng Tito Nonong ko. Ay huwag na huwag daw akong matatakot at kakabahan anuman ang mangyari sa mga makikita ko. Pero halos sabay pa kaming napayuko dahil tila huli na kami sa aming pagparito, sapagkat sa tulong ng maliwanag na sikat ng buwan ay natatanaw namin ang mga kung sino mang nakayuko at mabilis na hinuhukay ang libingan ng aming lolo. Aray ko! Sira ulo ka? Ha? Sabi mo, mga matatanda yung nakita mo. Ano yan? Ang bibilis kumilos Naghuhukay ng walang gamit na asarol o kaya pala. Totoo naman sinasabi ko Matatanda naman talaga yung nakita ko Mga aswang yan Aray, teka lang. Sapagkat hindi lubos akalain ni Tito Nonong na hindi pala ordinaryong matatanda lamang ang aming makakaharap, kundi isa daw itong mga aswang. Mga aswang na may malalim na kaalaman, kakayahan at interes sa paggamit din ng mga agimat o anting-anting bilang pangsalungat sa mga taong may taglay din, tulad ng mga agimat. Na ito ang ikinababahala ni Tito Nonong dahil ang plano lamang pala niya ay sisindakin o bubulabugin namin ang mangyayaring pagnanakaw at hindi uubra ang dala nitong tirador at yantok sa mga nakakapangilabot na nilalang na aming natatanaw. Pero huli na, hindi na namin nagawa pang umatras dahil biglang umangat ang ulo ng maitim na nilalang na kanina lamang ay nakayuko. Tila sa hangin ay may hinahanap itong amoy. Bigla itong lumingon sa amin, na dito ay sabay pa kaming nagkayakapan at napasigaw, lalo pa nang makita naming muling yumuko ang mga ito. At biglang naglaho. Ngunit imbis na tumakbo ay mahigpit akong hinablot ni Kuya Nonong sa aking braso at ika nito ng galit na galit. Hoy! Kung sino ka man, huwag niyong pakialaman ang lipigan ng lolo ko! Eto! Aray, bakit? Eto na lang kainin niyo! Ay, lintik naman to. Ngunit mabilis na iniabot sa akin ni Tito Nonong ang isang botelya na naglalaman ng kalburo at gasolina. Ito ay upang bugahan ang loob ng mahabang kawayan at mabilis kong inalog sa kabinalahan naman ito ng lata ng sardinas. At eksakto may kumaluskos sa dakong kanan. At agad namin itong pinatamaan. Dagundong. Nagliparan pa ang mga natutulog na ibon sa buong kapaligiran dahil sa lakas ng pagsabog ng dala naming kanyon na kawayan. Kitang-kita naming nagsitakbuhan pa kung saan-saan ang iba pa nitong kasamahan na ikinagulat pa namin na hindi lamang pala ito 3, kundi 4 at nagsitakbuhan sa kanilang pagtatago. Pero natigilan kami nang biglang may nakita kaming humahabol sa mga tumatakbong mga nilalang. 3 lalaki. Kita pa nga namin kumislap ang hawak nilang mga itak upang ang mga ito ay kanilang pagtatagain. Ngunit sadyang mabilis ang mga nilalang at hindi na nila ito naabutan. Lalo pa nang biglang mabilis na lumukso ang mga ito doon sa may itaas ng puno at nagsitakasan. Subalit, sabay pa kaming napataas ng mga kamay ni Tito Nonong dahil sa pagkakasilaw. Mabilis kaming nailawan ng mga kalalakihan at siyang natagpuan sa aming pinagtataguan. Pero matapang talaga si Tito Nonong. Mabilis itong tumindig, dinampot ang kanyang mahaba at matigas na yantok. Sa kabuong tapang na iwinasiwas ito, hinahataw ang kung sino mang papalapit na may hawak ng ilaw. Sige, subukan mong lumapit. Sige, sige, lumapit ka. Lulumpuin ko kayo. Subalit,
Biglang tumigil si Tito Nonong nang marinig ang lagitik ng isang baril. Sige, pag ako tinamaan yan, ikaw ang lulumpuin ko. Sige, ano? Ha? Ito naman no? Di, joke lang. Dami kasing damok ko. Binubugaw ko lang. Ibaba mo na din kasi ang ilaw mo. Ang sakit sa mata eh. Teka, sabay tayo. Ha? Ha? 1, 2, 3. Oh, baba mo na yan. At nakilala ito ni Tito Nonong kung sino ba ang nasa aming harapan sa may loob ng sementeryo. At ito ang grupo ni Mang Agosto. Wala. Kuya Nonong. Sila yung balak sirain. Yung libingan ni Lolo. Sila yun. Sila yung... Manhimik ka muna, Peter. May hawak na baril yan eh. Turo ka ng turo. Baka biglang iputok sa atin yan. Yari tayo. Magandang gabi ho, Mang Agosto. Anong ginagawa niyo dito? Uhuli din kayong gagamba? Kami din eh. Agosto, ibaba mo ang hawak mo. Nakakahiya. Apo yan ni Teryo. Bayo na kayo dyan. Napisak yun yung ebak ng kabayo. Kakasiksikan nyo. Hindi. Bilis, tayo dyan. Kaya palang baho dito eh. Kala ko, si Peter lang yung mabaho eh. Ewan ko sa'yo. Na yun pala. Ito ay ang mga dating kaibigan ng aming Lolo Teryo. Kaya pala pamilyar ito sa akin dahil madalas itong bumibisita sa lugar namin. Na buong akala ko naman ay sila ang may balak na sirain ang libingan ng lolo namin. Pero nagkakamali ako dahil ayon sa kanila, kaya pala sila ay naparito ay hindi upang planong hukayin ang puntod ng lolo namin at hindi upang kunin ang parte ng kanyang buto, kundi nais din nilang mabantayan at tambangan ang mga nagnanais na kawin ang buto ng aming Lolo Teryo dahil sila ay mga matalik na kaibigan nito. At ito din daw ang huling habilin din sa kanila ng aming namayapang lolo na sa pagdating ng panahon ay sakali mabantayan naman daw ito sa kanyang huling hantungan sa tama at takdang oras at panahon upang makamit ang inaasam na kapayapaan sa kanyang kamatayan. Dahil sa oras na ito daw ay mamatay, malalaman ito ng mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Sapagkat ang buto ni Lolo Teryo, lalo pa at may angking galing ito noong nabubuhay pa, ay isa itong napakalaking bagay kung kanilang makukuha. Dahil likas na makapangyarihan ang tuway-tuway ng isang manggagamot na pumanaw. Kung kaya, sila ay naparito para tuparin ang kanilang pangakong magkakaibigan. Ito ay kanilang habang buhay na kasunduan na kung sakaling yumao ang bawat isa balang araw, ay ito ang kanilang huling pagtanaw ng respeto sa kanilang kaibigan. Dito po ay humingi ako ng pasensya dahil sa nagkamali ako ng aking hinala. Pero isang babala ang iniwan sa amin ng mga manggagamot na kaibigan ni Lolo na babalik-balikan pa rin daw ng mga magnanakaw at iba pang elemento ang tahimik na sementeryo. Dahil na din ito sa malaking halagang kabayaran sa kakaibang kayamanan ng mga taong pumapanaw na ika ng iba ay aanhin naman ng isang bangkay ang piraso ng buto samantalang lupa na lamang ang makikinabang sa kanila dito. Bakit hindi hayaang sila ay maging pamamagitan naman para sa mga taong buhay upang makatulong sa pagbebenta ng kanilang tuway-tuway? Sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ang malaking presyo ng bawat buto na maaaring magamit pantawid gutom ng isang pamilyang buhay na tao. Oh, ganun po ba? Matanong ko lamang po ano? Magkano po ba yung bigayan dyan? Sa, alam nyo na. Saka, siguro naman, maiintindihan naman niya yung mga pangangailangan ko. Lalo na, aray naman Mang Agosto. Parang nagtatanong lang. Tintik ka. Sinasabi ko na nga ba ampon kang bata ka Buhay na buhay sa dugo mo ang pagiging budol-budol mo.
Aray naman, parang nagtatanong lang eh. Magkano nga kasi? Che, kita mo, sa edad ng lolo nyo, nakontento lang yun sa pagtatawas-tawas at hilot. Tapos ikaw naman Aray ko naman. kinigigil mo kung bata ka Suplado naman nito. Gino. Chat mo na lang mamaya sa akin kung magkano yung presyo. Che, lintik na to. Magsiuwi na kayo. Magdiliwanag na. Mamaya, andito na si Mang Ambo, nasa Poltorero. Yun ang bahala magbantay dito. Umuwi na kayo. Gino. Sabihin mo na kasi magkano. Anak ng, puputukan ko na talaga to. Tigilan niyo ako. Tama na, Agosto. Kumalma ka. Umahaba yung script mo pag na-high blood ka eh. Hoy, iho. Umanap ka ng marangal na trabaho. Hindi masarap sa may sikmura ang kumain ng galing sa pananamantala ng tao. Buhay man o patay. O siya, pinahaba niya masyado yung kwento. Ang ikli-ikli lang naman ito. O siya, Agosto. Halina, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako ng misis ko. Pagpipintangan na naman akong nagbe-beer house tayo. Halina, umuwi na tayo. Diba, galing tayo doon kanina? Che, manahimik ka, Agosto ah. Pumapahamak dito. Oy mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan muli ang ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, ay pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating mas mahaba pang kwentong katatakutan at pagkukulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung napitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito po ang inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at nagpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone. And always stay awesome. Peace out.